guys, property ba na 1 hectare lang ang hanap mo, yung pwedeng pagtayuan lang ng bahay, and then at the same time pwedeng bakasyonan lang. Ayan, so for today's video, nandito po ako ngayon sa San Andres, Quezon para bumisita po ng isang property na small cut lang. So marami po kasing nagre-request na mga buyers po natin na magkaroon ulit tayo ng small cut na property. Ayan, so meron po tayong na-locate na agad-agad po nating pinuntahan. So ito po ay overlooking pa. Ayan, ang ganda ng view. So watch nyo itong video na to, baka sakali po magustuhan nyo si property. So ano pang hinihintay natin? Madali lang to, small cut lang tayo ulit. Let's go! Ay, pakita ko muna po sa inyo yung pinaka road. Bali tayo po ay along Barangay Road kung saan meron tayong nasa 80 meters. Pero medyo na-excite ako kaya nandito na ako sa medyo pinaka loob ni property po. So medyo mahaba-haba po yung ating frontage pero tayo po ay elevated po dito kay road. So meaning po medyo mataas po tayo from the road. Pero maganda po to kasi overlooking naman. And then, yan, tanaw na tanaw natin ng dagat. Wow, ang ganda. Napakaganda magtayo ng kubo or bahay dito sa may pinaka gitna ni property. Ayan po oh. So dagat po yan ha. Medyo konti na lang po yung ating niyog. So si property po ay nasa 800 meters from National Road hanggang dito po sa may pinaka property na kinatatayuan po natin. And then explain ko lang po, bali ito pong nasa likod na yan ay karugtong po yan ni property yung binablog po natin na 1 hectare. Dahil po si property po ay nasa kabuuan po ng 2 hektarya pero kakat lang po tayo ng 1 hectare. So sabi po kasi ni seller, gusto niya matira yung bandang likuran. So ang ikakat po natin ay itong nasa harapan kung saan meron nga po tayong 80 meters na frontage. So malamang kung susukatin po medyo may masakop pa po tayong mga niyog dito sa may banda rito and then dito sa banda rito. So kung ano po yung tatamaan ng sukat, basta po tayo po ay magkakat dito sa may pinakaharapan. So ang mangyayari, lahat ng frontage po ay nasa atin dun sa 1 hectare po na ikakat natin. Bali si property po ay wala pang source ng kuryente sa ngayon, pero ang maganda po dito ay kabilaan po kasi yung road po natin. So dun sa dulo na yan, ang labas po niyan ay National Road din, and then dito kami nagdaan sa may right side kung saan ang labas din po niya ay National Road. So mas maigsi po kasi kung dito tayo dadaan. So yan po ay ulitin ko lang, nasa 800 meters lang. Yan overlooking, ganda. Explain ko na rin po about sa documents ng property na to. Bali si property po ay matured CLOA and then buhay po si seller, so wala po tayong magiging problema sa documents. Ayan, bali dito nakapark yung aming sasakyan. So kagandahan nito small cut and then along Barangay Road. And then ang isa pang maganda rito, halos wala tayong 1 kilometro para makalabas po tayo ng National Road. So medyo maiksi lang po yung dadaanan natin na rough road kasi nga sabi ko nga po sa inyo, ito pong daan natin is hindi pa nasisemento. So malapit na po iyan. Lapitan lang natin yung pinaka-boundary po ni property. Makikita po natin yung medyo may kataasang niyog na yan. So yan po yung boundary to another property. And then, ayan, tanaw na tanaw natin ulit yung pinaka-dagat dito. Zoom natin, ganda. So kagaya po ng mga binablog po namin mga properties dito po sa San Francisco at San Andres, usually po talaga mga CLOA title po ito. And then kami naman po ay kumukuha po ng mga properties na matured CLOA title, and then at the same time mas pinipili po namin talaga buhay ang may-ari. So para wala po tayong maging problema.
Kabi-kabila po talaga, overlooking din, no? Kumbaga, side by side, puro overlooking. Ganda, pati kalsada, tanaw na tanaw mo, oh. Ayan po, oh. So, yan yung pinaka-road natin. Kung babaybayin po natin yung isang road na papalabas po dun sa another barangay. Ganda. So, hindi natin ma-estimate kung ilang puno ng niyog yung ibibigay po nating bilang po sa inyo, ano, kasi nga ito po ay papasukat po natin ulit para mag-cut po tayo ng 1 hectare. So hindi natin alam kung ilang mga niyog pa yung masasakupan natin dun sa may pinaka dulo na yan. So baba tayo ng konti para makita natin. Ang maganda kay property, katulad ng mga may properties po dito sa lugar na to, ang dami mga nag-aalaga rito ng mga kalabaw, baka, ayan. So, nalilinis pati po yung property nila. Zoom natin. So, may masasakupan pa po tayo diyang mga niyugan, na. Nakalabas na tayo ng property. Bali, pakita ko lang po sa inyo yung pinaka-road po natin. Ayan, medyo malapad naman po. And then, pasok na pasok po si 4 wheels, ano. So, kung babaybayin po natin yung dulo na yan, ang labas po din yan ay National Road. And then, dito naman sa kabila, kung saan kami nanggaling, National Road din po yan. And then, ito na po yung pinaka-frontage po natin, ano. Ayan. So, kagaya ng nasabi ko, tayo po ay medyo elevated po ng konti sa may pinaka-barangay road po natin. Kung meron man po akong hindi nabanggit about this property, meron po kami description sa baba, so pakiclick na lang din po iyon. And then kung sakali pong bisitahin nyo po itong property si 1 hectare, kung kayo po ay manggagaling ng Manila, tayo po ay magta-travel ng nasa 10 hours. So medyo malayo-layo po, ano, pero kagandahan dito sa bayan na to, malalapit po ito sa mga white sand na beach. So yung price po namin, makikita nyo po yan sa description. Ayan. And then, si seller po ay magne-net po dun sa price na binigay niya po. Ano? So meaning, wala na po siyang sasagutin. Ayan. So, pwede nyo na po kaming i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen kung sakali pong magustuhan nyo po si 1 hectare na overlooking pa. Ayan po, ang ganda, oh. So, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. So, tara, uwian na. And thank you for watching.